pagliligtas, araw ngayon ng pagtawad, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Ngayon'y panahon marapat, panahon ng pagliligtas. Araw ngayon ng pagtawad, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong yun, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasa-apoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan."
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Sa buhay Kristiyano, sa buhay pananampalataya natin, hindi sapat na tayo ay may mga pinaniniwalaan. At hindi sapat ng ating pinaniniwalaan ay totoo at tama. Ang katuruan ng simbahan, katuruan ng pananampalataya ay hindi sapat. Bakit? Dahil kailangan itong isabuhay. Kailangan isabuhay. Nariyan yung katuruan ng simbahan, nariyan yung katotohanan ng ating pananampalataya, nariyan yung ating pananalig sa Diyos. Totoo yun, pero kinakailangan pa rin nating isabuhay. Hindi po automatic ang pagiging Kristiyano na kumbaga dahil naniniwala ka dito, dahil ito'y turo ng Panginoon, pwede ka nang maligtas. No? Kinakailangan nating isabuhay ang ating pananampalataya. At isa sa mga bagay-bagay na kailangan nating isabuhay ay yung tinatawag nating corporal works of mercy. Yung mga kilos at gawa ng awa. Alam nyo, maraming mga tao, may mga organisasyon pa nga na sila ay tumutulong sa mga dukha, tumutulong sa mga mahihirap sa ngalan ng kanilang pagkatao lamang, dahil sa kanilang pagiging tao lamang. No? Halimbawa, kayo ay tao, nahihirapan kayo, kami rin ay tao, pero merong kami, edi tutulong kami sa inyo sa ngalan ng ating common na pagkatao. Ang tawag po doon ay humanism, no, hanggang sa pagiging tao lamang. Pero tayo mga Kristiyano, tayo tinatawag ng Diyos at inanyayahan ng Diyos na tumulong sa kapwa, hindi dahil sila ay tao lamang. Tumulong sa kapwa, kailangan natin tumulong sa kanila dahil sila ay ang mga mukha ng Diyos. Mukha ni Kristo. Ibig sabihin, may mas malalim na kadahilanan ang ating pagtulong sa kapwa. May mas malalim na kadahilanan yung ating pagkikiisa sa kapwa. Hindi dahil sila ay tao lamang, hindi dahil sila ay kapitbahay natin, o kamag-anak, o kaparokya natin. Meron pang mas malalim doon. Dahil sa pamamagitan ng mga mahihirap, nagpapakilala ang Diyos. Nagpaparamdam ang Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay napakalapit sa mga mahihirap. At ang mga mahihirap ay napakalapit sa Diyos. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung ako ay nadestino pa sa Delpan, dyan lang, sa Tondo, tuwing magtatanong ako sa mga tao, Nanay, kumusta na ang buhay? Kuya, kumusta na ang buhay? Tinatanong ko yung mga magtataho, tinatanong ko yung mga nangangalakal, tinatanong ko yung mga nagtitinda ng mga sampagita, at lagi nilang sinasabi sa akin, iisa lang ang simula ng kanilang sagot, sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos, Father, buhay pa naman kami. Sa awa ng Diyos, Father, nakakakain pa naman kami ng 3 beses isang araw. Sa awa ng Diyos, Father, gumaling na ang aking nanay. Sa awa ng Diyos, Father, nakapagtapos na ng pag-aaral ang aking bunso. Sa awa ng Diyos. Lagi na lang sa awa ng Diyos. Ganon kalapit
ang mga mahihirap sa Diyos. Bukang bibig nila ang sa awa ng Diyos. Ako naman nadestino sa isang mayaman na parokya sa Quezon City, isang subdivision. Pero pag tinatanong ko sila, kumusta na ang buhay? Siyempre, i-Englishin mo kasi mayaman, ano? Na? Sasabihin mo, Madam, how are you? Oh. Tapos ang sagot nila, oh, Father, it's so toxic. Oh, Father, nakakapagod. Oh, Father, stressful. Ang hirap magnegosyo. Matumal ang negosyo. Ganyan ang sagot ng mga mayayaman. Ni hindi ako nakarinig sa kanila minsan man lang sa buhay ko yung mga katagang sa awa ng Diyos. Walang mayayaman na nagsasabi, sa awa ng Diyos, Father, kumikita kami. Sa awa ng Diyos, Father, abay, bago na yung aking kotse. Walang ganun. Kung sino pa yung walang-wala sa buhay, sila pa yung kumikilala sa awa ng Diyos at nagpapasalamat sa Diyos. Kumbaga, kung sino pa yung halos wala na silang dapat ipagpasalamat pa sa Diyos, pero sila pa yung kumikilala sa kilos at gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Pero kung sino pa yung meron sa buhay, kung sino pa yung mayaman, sila pa yung nagsasabing, ang hirap ng buhay. No? Ewan ko ba, hindi ko maintindihan. Toxic daw, stressful daw, ang hirap ng negosyo, mataas yung buwis, at iba pa, matraffic, mainit, at iba pa. No? Kaya, dito natin makikita na napakalapit pala ng mga tao, lalong-lalo na ng mga mahihirap sa Diyos dahil banggit-banggit nila ang mga katagang sa awa ng Diyos. Minsan, ako ay na-traffic. At dahil na-traffic, medyo nainis ako. Sabi ko, ay no, traffic na naman. Pagkatapos, may kumatok sa pintuan o sa bintana ng aking sasakyan. At sabi niya, pahinging konting pera. Abay, pagtingin ko sa aking merong maliit na partition doon sa sasakyan, maliit na drawer. Doon ko nilalagay yung mga barya-barya. Pagtingin ko doon, wala akong barya. Hindi humugot ako dito sa aking bulsa. Abay, ang pinakamababa ay 100. Parang ang mahal-mahal, ang laki-laki. Pero napilitan ako, sabi ko, bahala na. Medyo masakit sa dibdib, 100. No? Bigay ko na lang. Nung binigay ko sa isang lolo yun matandang-matanda na, medyo naawa lang kasi ako doon sa lolo. Bakit? Dahil kadalasan nakikita kong mga nagmamalimos ay mga kababaihan, di po ba? At ang mga kababaihan, sanay na sila mangutang. Kapag walang-wala sila, yung mga ina, di ba? Ang mga ina, gagawin nila ang lahat. Umiram, umutang, kaya ano-ano, magninegosyo ng konti, no? Kailangan nilang kumita. No? Yung mga nanay, sanay na sila sa mga ganun. Pero sa isang ama, sa isang lalaki na humingi, medyo nakakaawa yun. Bakit? Dahil nilulunok niya yung kanyang pride, yung kanyang yabang. Di ba mga lalaki mayayabang tayo? No? O, nilulunok niya yung yabang niya na hindi ako baldado. No? Hindi ako matanda. Kaya ko pang magtrabaho. Pero itong lolo na ito, nilunok lang niya yung pride niya, yung yabang niya, para lang magmamalimos. Kaya parang naantig ako
doon sa yung kanyang paghingi. Kaya binigay ko na lang sa kanya yung 100. At alam niyo anong sabi niya? Salamat sa Diyos, meron na akong makakabili na ako ng bigas. Salamat sa Diyos. Tuwang-tuwa ako. Bakit? Dahil hindi niya sinabing, salamat kuya. No? Hindi siya sa akin nagpapasalamat. Kanino siya nagpapasalamat? Salamat sa Diyos. Sabi ko, talagang napakalapit ng tao, ng mga mahihirap sa Diyos. At ito'y ginamit ni Jesus bilang kaparaanan ng kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili. Ipinapakilala niya ang ating sarili, ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga nagugutom, nauuhaw, nabibilanggo, may sakit, dayuhan at iba pa. Dito nakikiisa ang Diyos sa mga mahihirap. Ang mukha ng mga mahihirap ay ang mukha ni Kristo. Kaya tayo tutulong bilang mga Kristiyano, tutulong tayo sa tao, hindi dahil tao siya. Hindi lang yun. Tutulong tayo sa mga mahihirap, hindi dahil mahirap lang siya. Tutulong tayo dahil yon ay malay natin, mukha ni Kristo. Mukha ni Kristo. Kaya, napakalapit ng mga mahihirap sa Diyos. Pangalawa, ang mga mahihirap ay malapit sa Diyos dahil ano? Mapagbigay sila. Mapagbigay. Kakaiba. Kung sino pa yung hirap na hirap sa buhay, kung sino pa yung walang-wala sa buhay, sila pa yung laging nagbibigay. Nung na-destino ako sa tondo, ang taba-taba ko. No? Ay, ang laki-laki ng aking waistline, 36. Taba-taba ko noon. Bakit? Araw-araw may nagbibigay. Father Andox, Father Baliwag, Father Andox ulit, Father Baliwag ulit, Father Senyor San Pedro. Lahat na lang manok. Oh. Araw-araw may nagbibigay. Sabi ko, ano ba itong mga taong ito? Kung sino pa yung mas nangangailangan, sila pa yung nagbibigay. Mapagbigay. Bakit mapagbigay ang mga mahihirap? Dahil wala silang iniisip na kinabukasan. Wala silang iniisip na bukas. Kapag ka mag-iisip ka para sa bukas, hindi ka na magbibigay. Halimbawa, sasabihin mo, ito ay para sa aking retirement. Ngayon, may hihingi sa'yo, bibigyan mo ba? Hindi. Para ito sa aking retirement. O yun, wala na. 'Di ba? Dahil ang pinag-isipan mo ay ang bukas o kinabukasan mo, di ka na nagbibigay. Ito para sa Meralco. Ito para sa Maynila. Nakalaan na lahat. Kapag ang iniisip mo ay bukas, at mayroon ng mga kapirahan doon na nakalaan na para doon, di ka na magbibigay. Kasi nakalaan na doon. Ito para sa enrollment. Ito para sa ganito, ganyan. No? O para sa aking katandaan. Diba? Pero ang mga mayayaman, laging iniisip ang bukas. Lagi nilang iniisip yung bukas. Kaya nag-iisip sila ng, paano kung masusunugan kami? Kailangan merong insurance. Paano kung magkakasakit kami? Kailangan merong HMO o merong kang card, 'di ba? Pang medical insurance mo. Paano kung? 'Yon ang nasa isip kadalasan ng mga mayayaman. Paano kung?
At dahil iniisip nila ito, di na sila nagbibigay. Meron pa nga mga lolo at lola na mga mayayaman na sila ha. Wala na silang paaaralin pa. Tapos na lahat. Yung mga anak nila may mga pamilya na at mga mayayaman na rin. Pero pag hinihingan mo ng pera, sasabihin nila, ay, para ito sa aking future. Para sa aking future. Future daw, 80 ka na, wala ka ng future. Diba? Yun ang problema. Iniisip natin lagi, future. Oo. Bukas, kinabukasan. Pero, ang mga mahihirap, kadalasan ang iniisip nila ay ngayon. Anong kakainin natin? Ngayon. Anong meron tayo? Ngayon. Anong merong ulam? Ngayon. Ngayon lang. At kung mas marami at sobra-sobra sa ngayon, abay, nagbibigay. Uy, bigyan niyo sina ate. Bigyan ninyo sina kuya. Bigyan ninyo sina lolo't lola. Bibigyan yan. Bakit? Sobra-sobra para sa ngayon. No? Kaya mapagbigay ang mga mahihirap. Kakaiba. Kung sino pa yung walang-wala, sila pa yung nagbibigay. Sino pa yung meron at marami, sila pa yung nagbibilang. No? Pakunti na lang yung pera ko, pakunti na lang yung pera ko, pakunti na lang yung pera. Sila yung nagbibilang. Kaya, doon ako bilib sa mga mayayaman na mapagbigay. Kapag ang mayaman ay mapagbigay, ibig sabihin, kinikilala niya ang Diyos bilang bukal ng biyaya. At lahat ng meron siya ay ito'y galing lamang sa Diyos. At kaya nga, yung kanyang pagbigay o kanyang pagtulong ay bunga lamang ng kanyang pananampalataya. Pero kung ang mayaman ay hanggang negosyo lang ang iniisip, hanggang future lang ang iniisip, ay hindi yung magbibigay. Kung magbibigay man, konting-konti. No? Kaya sa ating ebanghelyo, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Matuto tayong tumulong, hindi dahil sila ay tao at nangangailangan. Matuto tayong tumulong dahil ang Diyos mismo, si Jesus mismo, ang siyang ating tinutulungan. Ang sabi ng Diyos, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Napakalalim na aral mula sa ating pananampalataya. Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Christ reveals Himself to us. Nagpapahayag siya ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga mukha ng mga mahihirap. Dahil ang mga mahihirap ay napakalapit sa Diyos, lagi nilang binabanggit ang awa ng Diyos at sila mismo ay mapagbigay sa kapwa.